Hello SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Mariposa. Sabi niya, Ma'am, questions po. Ano-ano po ba yung sickness benefits para malaman namin po kung anong mga klase ng sickness ang aming i-apply po? Salamat po. Okay, number 1, itong sickness benefits po, ito po ay daily cash allowance na binibigay po sa kanilang mga SSS members kapag nagkasakit or na-injured. Number 2, ang benefits na po na to ay para lang po sa kanilang mga active member na patuloy pa rin or continue pa rin sa paghuhulog ng kanilang contributions with SSS. In short, ang ating mga pensioners dyan ay hindi na po pasok dito. Number 3, para makapag-avail po tayo nito, dapat po meron tayong minimum na 4 days sickness. No, minimum of 4 days. Makikita naman natin yan sa medical certificate or doon sa form na pinipilapan ng doktor mo, ng attending physician mo. Dapat nakikita ni SSS doon, 4 days na rest, no? Kapag 3 days lang yan, hindi yan pasok, guys. Minimum of 4 days. And then, maximum of 120 days in 1 calendar year. At higit po sa lahat, guys, makakapag-avail tayo nito, dapat sa 12-month period, bago ang semester ng ating sickness, meron man lang tayong naging contribution sa SSS kahit 3 months man lang. Number 4, ito na yung katanungan nyo, ano ba yung mga sakit na pwede nating i-apply sa sickness benefits with SSS? Guys, kahit anong sakit po ito. Ihalimbawa ko na lang yung sarili ko, 2 beses akong nakapag-claim ng sickness sa SSS. Una, nung nagkabulutong ako. Pangalawang file ko, nung nagka-lagnat naman ako. And i-add ko na lang din, meron kaming employee before, no? Nag-basketball siya, tapos natapilok, namaga yung kanyang ankle. No, isang buwan at or 2 months na siyang hindi nakakapasok, guys. So, na-file na yun sa sickness benefits sa SSS. Kahit anong sakit po, basta meron po kayong supporting documents, medical certificate, or medical records nyo. At may form kayong papipilapan niyan sa doktor nyo, guys. So, doon ilalagay ng doktor nyo ilang days yung sakit nyo. Ilang days ang rest nyo. And then, huwag nyong kalimutan, sa form na pagpipilapan ng doktor nyo, nandoon ilalagay niya dapat ang kanyang license number. Dahil pag nag-apply kayo kay SSS ng sickness, hahanapin ni SSS yung license number ng iyong attending physician. And then number 5, itong sickness benefits na to sa SSS, guys, ay applicable po ito sa lahat ng members, ha. Mapa-employed ka man, voluntary, self-employed, or OFW. Okay? Reminder ko lang sa mga employed. Kapag mag-avail po kayo ng sickness benefits sa SSS, dapat po yan ay leave without pay. Yung mga araw na pinafile nyo yan, guys. Dahil kapag may leave with pay pa kayo, kumbaga yung mga absences nyo na ngayon, dahil nagkasakit kayo, bayad pa ni company dahil doon sa mga leave, hindi po yan i-accept ni SSS. Ang i-accept lang ni SSS yung mga araw na unpaid ka dahil wala ka ng leave. For example, 10 days kang on rest, no, dahil nagkasakit ka. Tapos yung 5 days doon, nagamit mo pa ang leave ng company mo, bayad to. Ito lang yung hindi bayad. So, pwede mo lang i-file yung hindi bayad. Yun ang babayaran sa'yo ni SSS. Number 6, mapa-home confinement ka man, hospital confinement, guys. Wala pong problema yon, makaka-avail kayo ng sickness. And the last one, number 7, pagdating po sa filing ng sickness natin, so i-discuss ko dito paano kapag employed ka. Tsaka doon sa mga self-employed, voluntary, or OFW. Unahin natin sa mga employed. Kapag employed po kayo at nagkasakit kayo, guys, kapag home confinement ka lang, meron kang 5 days para i-notify mo si employer mo na nagkasakit ka. And then si employer naman, meron din siyang 5 days para siya naman ngayon ang mag-notify kay SSS regarding sa sickness mo. Kailangan idaan mo po yan sa employer mo, guys, kapag employed ka. Dahil kapag lumagpas na kayo dito sa binibigay ni SSS na due, madi-denied na po yung application mo sa sickness. Unlike na lang kapag naka-hospital confinement ka, guys, dahil kahit after 1 year, within 1 year after ka na-discharge sa hospital, doon ka pa mag-file, okay lang yun. Walang maging problema doon. Pero pag dating sa home confinement lang, meron talagang due kung kailan ka dapat
makapag-notify agad sa employer mo, pati si employer mo makapag-notify agad sa SSS. Okay, so yun po ang para sa mga employed. Pagdating naman sa voluntary, self-employed, or OFW, kapag magki-claim po tayo ng sickness benefits sa SSS guys, kapag confinement lang tayo, meron po tayong 5 days lang para makapag-apply na po tayo ng sickness benefits. No, kayang-kaya natin yung gawin sa ating online. As long as, di ba yung mga documents mo, make sure na complete po yun. Kapag hospital confinement naman, merong 1 year. Within 1 year, makapag-apply pa tayo ng sickness natin after natin ma-discharge sa hospital. Alright, SSS members. Guys, ang dami dito mga members na hindi alam tong sickness benefits natin kay SSS. No? I-share nitong video na to para marami din namang makaalam. Sayang yung kanilang benefits, guys. Hindi po ito loan, no? Benefits po ito. Hindi natin to kailangang bayaran kay SSS. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.